So sa mga hindi po nakakilala sa akin, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Brother Paul Eguia. Yun, parang wala. Okay, I'm a member of the Preaching Com. And I'm also an associate pastor here in Word International Ministries, Alabang. Ayan. So nakita ninyo kung ano yung series natin, all about mental health. Yan. Mental health, the favorite excuse of the people. Hallelujah. Tama ba? Yan. May mga gumagay. Merong mga hindi. Talagang meron. Oh, okay. So magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa mga nanonood online. Depende sa kung anong oras na po ito papanoorin. So we are in our new series, mental health. Parang ayaw. Yan. Yan. Sige, paki-next nga. Paki-next. Yan! O, sabi ko sa inyo, pogi yung magpipreach ngayon, di ba? Ayan. Natutuwa ako dahil nagtatawanan tayong lahat kasi joke yun eh. Pero mas pogi yung next week. Mas pogi po yung next week. Abangan nyo. Actually, ito na po yung last kong preaching, no? Kasi 3 magkakasunod eh. Yan, 3 magkakasunod. Next week po, hindi na po ako kasi nagsasawa na kayo sa akin. Tama ba? Hindi naman. Ayan. So, ang topic natin will be all about mental health matters. Ang point lang po ng series kung bakit natin yun na-create, this is a real issue. Not just in the workplaces, not just in the society, but also it's a real issue inside the church. And marami po sa atin, minsan nagkakaroon na tayo ng problem, minsan dire-diretso tayo nagsiserve kay God, minsan hindi natin iniinda na meron na pala tayong iniinda. Tama po ba yun? And minsan, nalalaman na lang natin too late na. Minsan sumasabog tayo, may mga iba nagba-burn out, biglang iba umaalis na lang ng church nang hindi natin alam. Yan po ay isang real problem. Pero ang purpose kung bakit po natin ginawa tong series natin for today is to understand, 'di ba, na yung mental health, it is a real problem and hindi po yan bago. Even though parang mas ngayon lang siya na-heighten, pero nangyari din po yan sa mga people of the Bible. And for this coming weeks, no, pag-uusapan po natin ano yung naging response ng mga people na dumaan talaga sa mga matitinding circumstances in life. Ayan, agree ba kayo na magandang pag-usapan natin to? Sa tingin nyo ba, meron pong mga Bible characters na nag-encounter ng mental health? Yes, no? Pag-uusapan po natin yan, lahat. And iba't iba pong mga situation na minsan, pag makikita natin, and ako, inaaral ko to, pagka makikita ko yung pinagdadaanan nila, parang nakakahiyang magreklamo. Diba? Parang pag magsabi sila na meron silang problem, oo, okay, maiintindihan natin. Ngayon kasi, it's getting out of control. No? So ngayon, ang kailangan natin lang gawin as a church, as a body of Christ, ano ba yung magiging stand natin when it comes to this? Ano yung paano tayo gagalaw pagka meron tayong mga ganitong problema? So, ngayon, titingnan natin, ano ba yung purpose kung bakit nagkakaroon ng ganyan? Kasi before, nagpakita po ako ng survey nung nakaraan and naipakita ko po yun sa inyo. Marami pong mga boomers. Sino po dito yung mga boomers? Mga 50 pataas. 50 years old pataas. Proud. Yun, di ba? Alam nyo po ba, nung sa generation nila, wala masyadong nade-depress. Nalulungkot, pero dire-diretso lang. Nagtataka po, syempre, sabi ko, bakit mas mataas yung cases ngayon ng mental health and depression, anxiety? Bakit mas mataas ang cases ngayon? Ang isang assumption natin is, baka si God, gumawa na siya ng mga tao na talagang nagmamadali si God. So, yung mga tao na nagawa niya, mas madaling ma-stress. Ngayon, it's either that, okay, may mga tumatawa. Agree ba kayo? Tinatamad na sige. Ang dami ko nang ginagawa eh. So, di ba? Basta ko yung hindi pa masyadong okay yung EQ niyan. Okay lang. Di ba? It's either that or merong nangyayari sa society natin na hindi nangyayari previously. And kung ako po, may i-associate po ako doon sa reason kung bakit tumataas ang cases ng mental health, depression, and anxiety is because of, next slide natin. Ano ba yan? Social media.
Yun. Di ba? Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Ano ba ang nangyayari sa social media? Nang-iinggit, no? Mamaya pag-uusapan natin, magdedwell po tayo dyan, ano? Dati, nung nag-start po, okay, meron po akong mga, paano ba to? Mga naging partners sa business na nasa older generation sila, boomers, no? Meron silang Facebook, meron silang Instagram, tapos tinatanong ko sila, ano yung purpose po kung ba't kayo nagfe-Facebook? Ano yung pinagagamitan nyo ng reason kung ba't kayo nagfe-Facebook, ba't kayo nag-Instagram? Ang lagi nilang sinasabi is, para to connect with people. Di ba? Para, ito na pala yung buhay nila ngayon, gusto ko makipag-usap sa kanila, oh, may anak na, catch up. Yan daw yung reason nila. Sabi ko, that's a good way to think about it, no? Na maganda nga naman makasya, oh, dati walang Facebook. Ano na kaya itsura ng mga anak nung mga kaklase ko? Meron na ba silang anak? Kamusta na ba sila? Yun yung nangyayari. Dapat. And sino dito yung buhay na noong 2003? Ayan. Friendster pa nun. Di ba? Walang apps. Di ba? Friendster pa nun. Tapos kung ano yung mga pangalan natin, pengi naman testimonial. No? Ayan, yung mga tumatawa, matatanda na po tayo. Pag meron po tumawa, sabihin niyo po sa kanya, matanda ka na. Ayan, pero okay lang yun kasi marami tayong wisdom. Diba? So yan, Friendster pa nun. And wala pa yun sa apps. And ang nangyayari, di ba, pagka nagpe-Friendster tayo, ang point lang nun is, tingnan yung profile, tingnan yung picture. Wala pa naman talaga dati yung mga flex na ganyan. Okay na? Thank you very much, Miss Kay. Yan. Hindi pa talaga yan uso dati, yung mga flex. Pero ngayon, ano na nangyari? Nagkaroon na nga tayo ng tinatawag nating flex culture. So ano ba yung flex culture? Pag merong accomplishment ang isang tao, pinopost. No? Ang masama, ito yung masama dyan eh. Yan. Ang masama dyan, yung una, dun sa nagpo-post, ang pinopost lang yung magaganda. Alam niyo po ba, kunyari mga basketball shooting, hindi niya pinopost yung mintes. Di ba? Siyempre, ipopost niya lang yung mga shoot. Di ba? So, pati minsan, pag magpo-post ng mga, ano pa bang mga pwede natin i-post? Sayaw. Di ba? Kunyari, nadulas siya. Yung iba napopost, no? Kasi gusto ng katatawanan. Pero yung iba, hindi nila pinopost yung mga mali. Ang pinopost lang lagi yung mga magaganda. Ang tawag doon, highlights. And hindi natin nakikita yung mga lowlights ng tao. Maraming people ang nagsucceed, yung totoong nagsasucceed, na meron silang process na pinagdadaanan para pumunta sila doon sa state of success. And hindi yun nakakapture ng social media. Ang masama doon, yung mga tao nakakakita nun, ang akala nila, lahat ng mga success stories ay instant. Kasi hindi naman na-post yung mga lowlights. Hindi naman na-post yung mga process. Hindi naman na-post yung downtimes. Ang nakikita lang natin, yung mga magaganda. At meron din yung iba, ito pa yung isa pang downside ng flex culture is, hindi naman totoo, pero pinopost. Yan. Grabe, nagka-abs ka. Pero pag sa totoo, wala yan May filter. Ang kinis niya pala. Pero nakita ko na yan in person. Di ba? Kung uso na nga yung, di ba ngayon, ewan ko kung meron pa ba nag-eyeball. May pa bang ganyan? No? Oh, actually, hindi ko na rin alam yan. Hindi ko na rin yan inabutan. Nakwento lang sa akin nila Brother Jet. No? So, di ba yung, yung eyeball, yung biglang, uy, ang ganda nito Oo, may message ko nga, tapos pag nakita mo in person, iba. O kaya, minsan, merong mga relationships na parang, ang sweet-sweet nila, online. Di ba? Pero sa totoo, ako inaaway. Di ba? May mga tumatawa. Hallelujah. Yan. So, yan yung nagiging problem sa flex culture. And may mga tao, ang nagiging effect ng flex culture is, nagkakaroon ng tinatawag natin comparison. And comparison is not good. Kasi laging pangit ang comparison Pag kinumpare mo ang sarili mo sa mas mataas sa'yo, madadown ka. Pag kinumpare mo yung sarili mo sa mas mababa sa'yo, yayabang ka naman. Di ba? So parang, iyan yung mga minsan ginagawa ng ibang tao. Pagka meron sila nakikita na, uy, grabe, iba na siya.
si ano nga, hindi, okay lang. So, mas magaling pa rin ako. So, parang, di ba, comparison is not good. Kasi marami tayong mga context and yung proseso ng isang tao ay iba sa proseso ng iba. Walang magiging same process. And naiintindihan ko po yan, nung natutunan ko po yan sa discipleship, na merong mga taong mabibilis at mabilis sila dahil merong kinalaman yun sa family background nila, sa natural giftings nila, at marami pang factors. So, hindi natin pwedeng sabihin na dapat kasing bilis ko sila. And yun ang magiging problem sa atin pag hindi natin na-control yung mindset natin, nagkakaroon tayo ng comparison doon sa social media. We compare. Nagkakaroon tayo ng anxiety. Bakit ako ang bagal? Bakit ako walang progress? Kasi hindi natin, ang nangyayari, ang nagiging effect nung magagandang nangyayari sa ibang tao, it is putting us down. Maganda sana kung na-challenge tayo. Diba? Sabi nga, diba, sa podcast, meron akong podcast na narinig, sabi niya, dalawa daw yung response pagka nagfe-flex yung isang tao. It's either, samahan mo siya sa taas o hilahin mo siya pababa. Diba? Pag hinila mo siya pababa, anong nangyaring benefit sa'yo? Wala, kasi parehas lang kayong nasa baba. Pero pag tumaas ka, nagbago ka ng state. Diba? So tayo po, ang gusto lang po nating sabihin dito ay, parang ayaw. Ba't ganun? Pero doon gumagalaw siya eh. Oo. Ba't kaya ayaw mag-ano? Ayan. So, ayaw gumana dito eh. Ayan. Pero sabi lang dito, if flex is messing, if the flex of people, yan, makinig po tayo. If yung flex ng other people is messing us up, anong dapat natin gawin? Scroll up. Ganon yun na lang. Diba? Pag tayo po is na-mess up po tayo ng mga ginagawa ng mga tao, you scroll up. Huwag na natin yun pansinin. Kasi kung hindi, pag hinayaan natin yun, magkakaroon lang yun ng stress sa atin. Maganda kung merong magandang effect. Pero ang balance po dito, if hindi na nagiging maganda yung effect sa atin, baka maganda, wag na tayong mag-dwell doon. Dalawa pong klase ng stress. May acute stress, pati chronic stress. Familiar po ba kayo doon? Ang acute stress, yung stress ka na, pero cute ka pa rin. Yan. Hindi. Ang acute stress, ito po yung mga mabilisang stress. Sa trabaho, may ipapagawa sa atin yung boss natin. Diba? Meron tayong mga clients na may ipapagawa sa atin tapos hindi natin na-encounter pa tong problem na to, pero kailangan natin ng solution. Nagpo-provide po yun ng stress sa atin. Pero yung stress na yun is good dahil hindi lahat ng stress is bad. Even sa katawan natin, pagka nag-workout po tayo, nag-a-apply po tayo ng stress and tension doon sa katawan natin. And pagka ina-apply siya properly sa mind natin, sa body natin, sa emotions natin, pag properly applied ang stress and properly facilitated siya, it brings about good results. It is making us stronger. Pero ang nagiging problem, pag nagpo-prolong na yung stress dahil hinahayaan na nating maglinger sa isip natin. Ang tawag doon ay chronic stress. Yun po ay self-inflicted stress. So kaya ngayon, ang kailangan po natin maintindihan, nangyari ba to sa Bible? Yes, meron po tayong pag-aaralan na nangyari sa Bible. At ang book po na pag-aaralan natin ngayon ay manggagaling na naman sa book na kung saan nanggaling yung passage natin last week. Saan? Matthew. Galing, palakpakan nyo naman yung sarili ninyo, naaalala pa. Diba? So, the book na pag-uusapan natin will be coming sa Book of Matthew at pag-uusapan natin yung buhay ni John the Baptist. Parang wala pa din. Sayang, so hindi nila makikita. Ayun, umokay na. Ayan. Oo. Ginugulo lang tayo na enemy kasi maganda yung magiging message ngayon eh. Diba? Amen. Okay, so, who is John the Baptist? Kilala nyo ba si John the Baptist sa mga nandito? So, ayan, si John the Baptist ay unang-una, cousin of Jesus. Alam naman po ba natin yan?
Pinsan siya ni Jesus sa nanay. So, si Mary and si Elizabeth, magkapatid po yan. Si Mary, alam natin, mother of Jesus. Si Elizabeth, ang mother ni John the Baptist. So, magkasama silang lumaki. Pareha silang taga Galilee. Ayan. So, ang John the Baptist po, sa Tagalog, ano? Juan Bautista. Okay, yung Bautista ay hindi po apelido. Okay? Bakit po siya naging John the Baptist? Kasi nga po, siya yung nag-declare kay Jesus. Siya yung nag-start ng public ministry po ni Jesus. Siya yung nag-baptize kay Jesus. Kaya po siya naging John the Baptist. Hindi niya po apelido yung the Baptist. No? Hindi, kasi baka akala natin yun yung apelido niya. No? So, hindi po yun yung apelido niya. So, John the Baptist, kaya po naging John the Baptist because he started the public ministry of Jesus. Alam na yan, prophesied na yan. Pero isa sa mga nagsabi talaga, verbatim, na siya, yung hinihintay nating Messiah, yung pinakauna na mga nagsabi, na si Jesus yun. Kasi sila Isaiah, hindi pa naman nila na-meet si Jesus eh. Pero yung talagang nagsabi na nandiyan na si Jesus at dinedeclare na siya talaga yun, si John the Baptist po yun. So makikita po natin yan sa passage, sa John 3, sabi, now, a discussion arose between some of John's disciples, disciple ni John the Baptist to, and a Jew over purification. Ito po yung time na si Jesus nagsastart na ng ministry niya, tapos nagbabaptize din po siya. So sinabi nila, pumunta sila kay John the Baptist, sabi nila, Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness, look, he is baptizing and all are going to him. Di ba dati ikaw yung nagbabaptize? Tapos ngayon siya na. Baka siya na si Jesus the Baptist. Hindi na ikaw si the Baptist. So anong gagawin natin dyan? So sinabi dyan, you yourselves bear witness that I said, I am not the Christ. Sumagot si John. Sumagot si John the Baptist. Sabi niya, hindi ako yung Christ, but I have been sent before Him. Therefore, this joy of mine is now complete. Solid. Okay lang. Kung magbaptize siya, sinasabi siya yung Messiah, siya talaga. Siya talaga. At dahil nga doon, my joy is now complete. My joy is now complete. He must increase, but I must decrease. Ayan na. So, nakikita natin na kung merong mang tatanungin at kung merong mang conviction si John the Baptist, di ba? Isa sa mga una niyang conviction na in-state niya publicly is that Jesus is the Messiah. The one we have been waiting for, and it is a privilege for me to be part of His ministry. It is a privilege for me na ibaptize ko siya. Now, ano pa po ang alam natin about John the Baptist? He is also a member of the kingdom. Kingdom, yung pinag-usapan po natin last week, di ba? Siyempre, pag ang king merong kingdom. So yan, he's also a prophet and a preacher. So ito na. Ayan na. Dahil sa kaka-preach ni John the Baptist, merong nangyari sa kanya. Ano nga ba nangyari? Familiar ba kayo? Ito, maraming mga church people, no? Ako, recently ko lang din nalaman tong story na pag-uusapan natin about John the Baptist. So for the people who are watching online, hindi ko alam kung familiar na kayo dun sa story na to. Ako, nalaman ko lang to like siguro mga 2013 ko lang nalaman yung story. Matagal na, no? Pero, I mean, hindi ko nalaman to sa Sunday school. Tong story na tong pag-uusapan natin. So, ready na ba kayo? Ay pala eh. Ready na ba kayo? Okay, ready na. Pero mag-pray muna tayo. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for your presence. And the Holy Spirit may just anoint me. Use me as your mouthpiece to deliver your message clearly. Open, Lord God, every hearts, every minds, and drive us, Lord God, into action. Thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name, Amen. So yan na. Ang nangyari, ganito.
So, okay lang ba magkonti tayong history? History. Total, mahilig din naman tayo sa history, di ba? Pagka kunyari nag-aaway tayo, binabalik natin mga nakaraan. So, ibabalik lang po natin to sa history. So, ang nakakwento po natin before, sa mga nanood po last week at ng mga nandito po last week, na pag-usapan po natin, yung isa sa mga naging style ng Roman Empire is to select leaders doon sa nation na sinasakupan nila para mag-lead ng nation. So isa sa mga naging strategy nila is kumuha sa Israel, sa kanila, ng magiging leader. And yun po ay si Herod the Great. Ayan, si Herod the Great. Si Herod the Great, hindi po siya Hudyo. Tribe po siya nila Iso. And meron ng mga halo-halo, iba't ibang race na nahalo dyan. No, hindi na natin alam kung ano. Basta halo-halo na po siya. Si Herod the Great, hindi po siya great man. Isa siyang great leader because of his accomplishment, particularly sa lahat ng mga ginawa niya sa Israel noong time ng Roman Empire. Pero Herod is not a good person. Napakasamang tao nito. Lahat ng mga tao na magiging threat sa kanyang rulership, pinapapatay niya. 3 sa mga anak niya, pinapatay niya. Pina-execute niya yung tito niya. Yung mother-in-law niya, pinapatay niya. Ganon katindi to. And kilala po natin si Herod the Great as siya yung Herod nung si Jesus ay pinanganak. 'Di ba? Sinabi niya, merong napoprophesy na Messiah. Talaga? Ano ba yan? Yan yung mga magiging king of the Jews na magliligtas sa kanila. Na akala nila is physical salvation. Sino ba yan? Papuntahin. Tapos ang ginawa niya, pinapatay niya lahat ng baby sa Jerusalem. Siya po yun. Dahil sa sobrang salbahe nitong si Herod, ang ginawa niya, nung last days niya, bago siya mamatay, sabi niya, kunin niyo lahat ng mga rulers, pati mga leaders ng mga Hudyo. Dalhin niyo sila dun sa isang malaking theater. Tapos pag namatay ako, paki-execute sila lahat para magiging malungkot pag namatay ako. Ang tindi. Ang tindi. Di ba? Pero ang buti, ang ginawa, nung after niyang mamatay, pinakawalan lang yung mga leader. Nung namatay po siya, nagkaroon po siya ng 3 successor. Ito na. Sinasabi siguro na iba, asan dyan si John the Baptist? Wait lang Okay. Yung una po, si Herod Archelaus. Yung isa, si Herod Antipas. And lastly, si Herod Philip. Si Herod Archelaus, siya po ang naging ruler ng Judea. So, sa kanya binigay yan, yung rulership. Si Herod Antipas, doon po binigay sa kanya yung Galilee. Sino po yung nakatira sa Galilee? Si Jesus and si John the Baptist. Tapos, si Herod Philip, sabi, kung ano na lang matira, yun ang sayo. Yan. So, kung anong matira, yun yung kanya. Now, ito, si Herod Antipas, pati si Herod Philip, they are half-brothers. Isang beses, si Herod Antipas pumunta sa bahay ni Herod Philip. At nung pagpunta niya doon, nakita ni Herod Antipas si asawa ni Herod Philip, si Herodias. At sabi niya, uy, ang ganda. Mukhang siya na yung God's will. Yan God's will. Sinasabi ng Lord sa akin, mukhang siya. So, anong nangyari? Nagtapat siya ng pag-ibig niya kay Herodias at sabi ni Herodias, I love you too. At sila ay umalis at nagpunta sa Galilee at naging Queen of Galilee si Herodias. At dahil doon, sino yung nakatira ulit sa Galilee? Si John the Baptist, pati si Jesus. John the Baptist is a preacher. So, ang ginawa, si John the Baptist ay nag-preach about that, no? So, makikita po natin sa Mark 6, for it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her. Bakit? Ba't niya kinulong? Basahin po natin. Go. Yan.
Yan, muntik na magkasabay-sabay tayo. Yan. Sabi dyan, for John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. Sinasabi niya, mali ang ginawa mo. Mali ang ginawa mo. At dahil kakaganon niya, daldal mo. Halika rito, pinakulong siya. No? Nagalit sa kanya. Ayan. So, moving forward, and Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death. But she could not. Dahil naiinis siya kung ano-ano pinagsasabi. Siguro nagpa-preach yan. Yung mga adulterers, magbago na kayo. Galit na galit si Herodias, no? Gusto niyang patayin sa galit. Pero hindi niya daw mapatay. Bakit? Basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun. Yan. Makikita natin, nagpipreach si John the Baptist against dun sa ginawa nila. Kasi kahit hindi po sila mga believers ng law ni Moses, yung ginawa nila is very scandalous nung time na yan. Ang point dito, yung morality na yan, even kahit sa pagans, kahit na sa mga taong walang Diyos, hindi yan okay. Kaya John was calling them out. And because of that, he was sent to prison. Gustong-gusto ni Herodias patayin yan si John the Baptist, pero hindi niya mapatay. Bakit? Kasi si Herod, sabi niya, pag pinatay ko kasi ito, mag-aaklas yung mga tao. Kasi holy man yan. And kung titingnan po natin sa other passages, ang tingin kasi ng mga Hudyo kay John the Baptist ay prophet, reincarnation siya ni Elijah. So para sa kanila, pag pinatay ito, magkakaroon tayo ng sakit sa ulo. That's one. Pero, sabi niya, sinabi dito, he kept him safe. Because kahit na masakit yung sinasabi, parang may sense. No? For Herod, sabi niya, masakit itong magsalita eh. Pero okay lang. Kasi siguro nakakakuha siya na insights. Kaya, he kept him safe. Hindi natin yan pwedeng patayin. So that was the context. So alam na natin ngayon, yung pala yung nangyari. Nasa kulungan pala si John the Baptist. Alam po ba natin yan? Ako, sabi ko, hindi ko na alam yung nangyari after nung binaptize na si Jesus. So ito yung pag-uusapan natin for today. Ano ba nangyari? So alam na natin, nakakulong si John the Baptist and alam na natin yung reason kung bakit siya nakakulong. So ngayon, ito na yung story. Ayan. Ano nangyari next? Pupunta po tayo sa Matthew 11, verses 1 to 6. So, when Jesus finished telling his 12 followers what to do, he went away from there to teach and preach in their towns. Ito po yung time na nung kay Matthew, sa Matthew, ito na yung time na si Jesus, as nandun na po tayo sa second part ng Matthew. Ito na po yung start ni Jesus ng public ministry niya. Nagpapakilala na siya na siya yung great teacher at ginagawa na po niya yung ministry niya. By this time, meron na po siyang mga followers. At nalalaman po yun ng lahat ng mga tao. Merong magaling magturo, mas magaling sa mga teachers of the law. Nagpapagaling. Tapos, ang dami niyang mga stories na nakakwento tungkol sa kanya and sumisikat na unti-unti na pong sumisikat si Jesus. Lahat po ito nangyayari habang si John the Baptist ay nakakulong. So alam niya, ito yung mga nangyayari. So parang imagine po natin, nakakulong si John the Baptist, tas nagsuscroll siya ng Facebook niya, nakikita niya si Jesus. Jesus spoke to thousands. Ayan. Jesus healed the lame. Ganon. So parang siya, nagfe-flex. No? Pa-bad trip. Tatako din eh. Siguro yun yung nafe-feel niya, no? So, what happened?
When John the Baptist was in prison, he heard what Jesus was doing. At dahil doon, pinatawag niya yung mga disciples niya. Pinapatawag daw tayo ni John. Saan? Sa kulungan. Oh, sige. Kaya sasabihin nun. Punta doon. Ito na. Sabi niya, patanong mo nga kay Jesus. Sabi ni John the Baptist, ipatanong mo nga kay Jesus. Kausap niya itong mga dinidisciple niya. Ipatanong mo nga kay Jesus. Ano itatanong namin? Are you the one who was to come? Or should we look for another? Nagbago. Ikaw nagsasabi sa amin dati na siya. Diba? Hindi ko alam kung paano yung tono, no? Kasi parang, ikaw yung tipo ng taong palaban, di ba? Si John the Baptist kasi was a very feisty preacher. No? Repent! Na, for the kingdom of God is coming. Yan, si Jesus, siya yung Messiah, yung hinihintay natin. Tapos biglang nung pinapunta yung mga dinidisciple, punta nga kayo dito, punta kayo. Ano ba yun? Ano ba? Kailangan mo ba ng boy bawang? Ano ba? Hindi. May gusto sana ako ipatanong kay Jesus eh. Ano yun? Di ba? Parang after mong kung ano sinasabi mo, Jesus, declare. Tapos biglang, paano ko ba sasabihin to? Patanong nyo nga kay Jesus kung kung siya ba yung talaga yung manihintay natin o meron pang iba? Sa'yo nga namin natutunan na siya eh. Tapos ngayon, parang i-retract mo yung statement mo. Diba? So, ito ang question ko po sa ating lahat. Have you ever believed in something so much and eventually resent it? Meron po ba kayong kilala na dati, Jesus! Meron akong kilala. Brother niya ang nagdala sa kanya kay Jesus. Tapos ngayon, hindi na siya Jesus. Diba? Ano nangyari? Ito po yung question. Nung nagtanong si John the Baptist, ito po nagtatanong ba siya kasi hindi niya alam? Diba? Sino po ba dito yung mga babae na may asawa na? Ayan, yung mga babae na may asawa na, ito, tatanungin ko kayo. Okay? Kasi baka yung mga asawa niyong lalaki, walang clue. Okay. Minsan, meron kayong itatanong na hindi naman ang point is sagutin. Diba? Kunyari, pagpunta nyo, tambak yung plato. Ako lang ba yung kumain? Diba? Yung mga ganong tanong, diba? Tapos sasagutin naman, hindi, tayong lahat. Walang kaklu-klu, no? Yung mga lalaki, no? Tayong lahat. Bakit? Why? Ba't mo natanong? Diba? Pero minsan, nagtatanong tayo kasi hindi naman gusto natin yung sagot. Diba? Nagtatanong tayo kasi meron tayong gusto siyang gawin. Ayan. Tito Jerry, lakas nung tama. Baka tamaan ka mamaya. Tito Jerry, Ba't nawala na naman? Ayan. So, tinatanong niya, di ba? Meron bang... Ngayon, ito ang question. Based po sa mga nabasa natin, ano ang sa tingin natin na pinagdadaanan ni John the Baptist? Siya, di ba? Sabay tayong tumanda, nag-grow tayo together, tapos nagawa ko yung ministry ko, na i-declare kita, starting ng public ministry, I was used by the Lord. Ngayon, nakakulong ako. Bakit? Kasi sinasabi ko yung totoo. Bakit ganito na yung sitwasyon ko? Ikaw,
si Jesus, dire-diretso ka. Tapos parang nagkalimutan na. Diba? Ang expectation nila, si Jesus ay Savior. Pero bakit hindi yun nagiging consistent? Yung pagiging Savior, bakit hindi nagiging consistent yun ngayon sa buhay ni John the Baptist? So he was asking. Okay, sige. I-ano na lang natin dito. Oo. Para mabasa, ako na lang magbabasa ng scripture. Sayang. Ayan. So sa mga nanonood online, kaya maganda, nandito kayo. Oo. Wala, tuloy kayo scripture, di ba? Ayan. So, nung tinanong ni John the Baptist ang gusto niya talagang sabihin, Jesus, baka nakakalimutan mo na ako. O kaya, Jesus, baka meron kang dapat gawin. So, maganda po, buksan po na lang natin. Meron po ba tayong mga Bibles? Let's read together. Okay ba? Buksan po natin yung Bibles natin sa Matthew 11. Ayan. So, nandito na po tayo sa verse 3. Ayan. Andiyan na po ba lahat? Sino po yung nandun na? Kitaas ang kamay. Dati, pahirapan ang Bible kasi anong page? Ganon. Ngayon, nasa mga apps na. So, sa mga wala pong Bibles, okay lang po yun. First time po kayo nandito, I'll read aloud na lang po. So, sabi dito, verse 3, they ask, are you the one who was to come or should we look for another? Sabi, sige, tatanungin namin. Di namin alam kung anong ginagawa ni Jesus, no? Siguro very busy si Jesus. Nagtuturo yan. O siguro nagpapagaling yan na may sakit. Pero sige, dahil sabi mo, pupuntahan namin yan. Hindi namin alam, pero sasabihin namin yung pinapasabi mo. Hindi ko alam din kung ano yung expectation ni John. Kung ba't niya yung pinapatanong. Hindi ko alam kung na-compute ba niya, kung sabihin ni Jesus, pasabi, oo. Tapos bumalik, oo daw. Okay. Diba, parang, hindi natin alam. So, siguro it's more like, kung ako po, assumption ko po to, hindi po ito biblical. No? Nasa assumption ko lang po to. Baka, ang gusto lang ni John, baka nakakalimutan mo na ako. And sometimes tayo, di ba, parang si Lord, ano? Mangyayari din yun sa atin, sa buhay ng mga Kristiyano, di ba? Na meron tayong pinagpe-pray kay Lord, nag-fasting na nga tayo, Lord, ano? Finasting ko na yung Netflix, finasting ko na yung social media, finasting ko na yung pagkain. Finasting ko na nga rin yung Bible eh. Ano pa bang kailangan ko i-fasting? So itong maganda, no? Verse 4, sabi dyan, Jesus said to them, go and tell John what you see and hear. Ang maganda dito, hindi sinabi alam mo, pagka tayo, merong mga tinatanong, kung babasahin po natin yung mga Gospels, marami po tayong may encounter na maraming people lang nagtatanong kay Jesus. I am always amazed kung paano siya sumagot. Laging pag sumasagot si Jesus, tinutumbok niya yung motibo ng tao. Hindi niya sinasagot yung tanong. Ang sinasagot niya yung motive. So, ang ganda ng sagot dito ni Jesus. Sabi niya dito, sasabihin ko muna kung ano yung hindi niya sinabi. No? Jesus, ano ikaw ba itong hinihintay? Pwede nga ang sinabi ni Jesus, yes. Pasabi yes. Pwedeng yun, no? Ano pang mga pwede niyang sinabi? Pwede niyang sinabi na, oo, at mamaya papasabugin natin yung kulungan niya para makatakas siya. Diba? Hallelujah!
Pero hindi yun eh. Diba? Ano sinabi dito ni Jesus? Jesus said to them, "Go and tell John what you see and hear." Tingnan nyo kung ano yung nakikita nyo ngayong kasama nyo ko. At kung ano yung nadidinig nyo ngayong kasama nyo ko. Kasi baka hindi niya nakikita. Dahil ang nakikita niya lang yung kulungan niya. Baka ang nakikita niya lang yung sarili niya. At hindi niya nakikita yung ginagawa ng Diyos ng mas malaki. So sinabi dito ni Jesus, ang ganda ng sagot niya. Tell him what you see and hear. The blind are made to see. Yung mga dating bulag, nakakakita. Yung mga hindi nakakapaglakad, naglalakad na. Yung mga people with bad skin diseases are healed. Those who could not hear are hearing. The dead are raised up to life, and the good news is preached to the poor. Ang ganda nung sagot, no? Hindi sinabi ni Jesus na, oo, naintindihan ko yung pakiramdam mo eh. Ang sinabi ni Jesus, huwag mong tingnan kung nasan ka. Tingnan mo kung ano yung ginagawa ni God. Kasi minsan, tayo, napupunta na tayo sa puro na lang sarili. Ang tawag po doon ay focalism. At pag masyado tayong na-focus doon sa sitwasyon natin, sa sarili nating hirap, ako. At yun po yung kinakultivate sa atin ng social media. Ang nagiging problema is, magrereklamo talaga tayo. And the longer we stay in that state, the longer tayong hindi makakatulong sa iba. Meron kaming kakilala, no? Na walang ginawa kundi lagi na lang may problema. Nakamit na po ba kayo ng ganong tao? Yung paglalapit, may problema na naman to. Oo, ito na naman siya. Oo, parang 10 years na yung problema, hindi na nasolusyonan. Ulit-ulit lang. No? Pag pupunta, ito na naman siya. Sa tingin nyo ba yung taong yun nakakatulong siya sa iba? Hindi. Kasi sarili nga, hindi niya matulungan eh. Minsan, pagka nasa-stuck tayo dun sa sitwasyon lang natin at nakikita na lang natin yung sitwasyon natin, nakakalimutan na natin yung mga pinapagawa ni God. Nakikita na natin yung, hindi na natin nakikita yung mga kailangan nating gawin. Kaya nga, kung meron tayong word ngayon, no? Na, ewan ko, hindi nyo naman syempre makikita, no? Kung meron akong word na gustong iwanan sa ating lahat, if you cannot find the good, look for God. Meron po ako ikikwentong story. Humingi ako sa kanya ng permission na ikwento ko yung story niya. Taga dito siya sa church. Okay? Pero hindi ko na lang siya papangalanan. Tago sa pangalan. Hindi, ganito na lang. Sa night of prayer, sabihin ko para mapag-pray natin. Okay? Oo, see you on Friday. Pag-pray natin siya. Hindi, actually, dati pa to. Okay na siya ngayon. Nagkaroon siya ng problem sa church. No? Meron siyang hindi nagustuhang nangyari. Hindi na natin sasabihin kung ano yun. So dahil doon, ang gusto niya, parang umalis na lang sa church at magpaalam na sa mga tao dito sa church. And di ko alam kung tutuloy pa ba siya mag-church. So sabi ko sa kanya, bro, lalaki, 50%. Woo! Okay. Kasi yun ang pinaka-goal natin, malaman natin kung sino. Hindi yung principle about the Lord, kung sino. Hallelujah, God. Pag-pray natin, no? I-reveal sa atin ng Lord, ibulong ng Holy Spirit. Ayan. So, sabi ko sa kanya, bro, ganito, ini-invite ako mag-speak dun sa, basta meron akong, parang sa month na yon, meron akong 4
speaking invitations sa iba't ibang churches na hindi win. So sabi ko sa kanya, bago mo gawin yung decision na yan, gawin mo sumama ka muna sa akin. So ang gagawin ko, sama ka lang. Wala kang gagawin, sama ka lang, pakilala kita sa mga tao doon. So sumama siya. So sa 4 days na yon, na sumama siya sa akin, after ng 4th day, sabi niya sa akin, Kuya, ang galing ano? Minsan nagre-reklamo ka dahil ito yung problema mo, pero meron kang mga makikita na nagsiserve kay God na mas matitindi pa pala yung problema, pero tumutuloy sila. Hindi ko yun sinabi sa kanya. Hindi ko yun tinuro na, alam mo ba, yung problema mo, wala yan. Walang kwenta yan. Ako nga eh. Hindi ganon. Ang nangyari is, sinama ko siya, nakita niya yung ministry, meron siyang mga nakita na ang lalayo ng church, walang pamasahe, nilalakad. Matatanda na, nilalakad 10 kilometers ang aga aalis. Nakikita niya yun lahat. Minsan gusto natin magreklamo kasi ito yung nangyayari sa akin. Di natin nakikita yung iba. Kung paano sila ine-encounter ni God. So always remember, every time we will be tempted, napupunta tayo dun sa, kawawa naman ako. I-remind natin yung sarili natin, pumupunta na tayo dun sa state of mind na nagfo-focus na naman tayo dun sa sarili nating prison. John was focusing in his own prison at wala na siyang ibang nakita kundi yung selda niya. Kaya ang sinabi sa kanya ni God, tingnan mo. You look beyond. Sa mga nagfe-flex sa Facebook na yan, nasasaktan ako, Lord. Kaysa mainggit tayo, mabad trip tayo, sana madapa yan. Ang sabihin natin, Lord, ba't mayroon ganitong feeling sa akin? Ano yung tinuturo mo sa akin? Introspection. Diba? Lord, ano yung kailangan kong matutunan? Ba't may ganitong feeling sa akin? Lord, ba't ako nalulungkot? San ba ako nakatingin? And nangyari din po yan sa akin. Na every time, sabi ko, pag meron akong ganyang mga nafe-feel, katulad nung brother na naikwento ko po sa inyo, what I do is I talk to people na nagsiserve sa ministry. Kamusta yung ministry mo, kapatid? Mini-message ko sila. Kamusta? Minsan sama ako. Huwag tayong umalis sa Lord. Pahinga muna ako. Diba, yung struggles ko eh. Diba, laging ganun, diba? Imbis na umalis sa kasalanan, kay Lord umaalis. Baligtad. So, ang magandang gawin po natin every time ma-experience natin yun, huwag tayong umalis sa Lord. Pumunta tayo dun sa ministry ni Lord. Tingnan natin, ano yung ginagawa nila? Lord, anong ginagawa mo sa buhay niya? Lord, anong ginagawa mo sa buhay niya? And nakakatulong yun sa atin. So, bago pa siya, tapos after nun, kung magpo-proceed po tayo sa verse 6, no? Sabi dyan, tingnan mo yung ginagawa ko. Pinapagaling ko yung mga tao. Blind men are seeing, lame are walking. Tapos sinabi ni Jesus, and also remember this. Happy is he who is not ashamed of me and does not turn away because of me. Nagkaroon na ba tayo ng tampo sa Lord? Sino dito yung nagtampo na sa Lord? Be honest. Si David nagtampo sa Lord. Ako, nagtampo ako sa Lord. Minsan, merong mga time na, Lord, ang sama ng taon to, parusahan mo. Diba? Parusahan mo yan. Ba't di mo pinaparusahan? Parang wala kang ginagawa. Binebless mo pa. So sabi ni Jesus, blessed is he who is not stumbled by me. Marami po ang tao na stumble sila sa church members. Tingnan nyo nga yung katabi nyo.
Na-stumble ka na ba sa church member? Sige na, tanong nyo. Ayan. Huwag nyo nang pag-usapan kung sino. Pinapatanong lang eh. Pero meron din pong mga times na ang nagiging cause ng stumbling block is si God mismo. Di ba? Bakit yun nangyayari? Ang nangyayari naman, hindi naman tayo nagagalit dahil meron siyang masamang ginagawa eh. Di ba? Ang kadalasan nangyayari sa atin na nagtatampo tayo kay God kasi gusto natin ng justice. Di ba? Lord, masama yan. Ba't hinahayaan mong i-continue? No? Magandang tanong, no? Patayin na lang kaya ni Lord lahat ng masama? Exactly. Patay tayo lahat. Itigil na lang kaya ni God lahat ng masama sa mundo? Oh. Damay ka ba? Papaluno ka na lang din ng laway dahil damay ka. Madalas, di ba? Most of the time, and I've talked with people, kadalasan yung mga nagiging issue nila kay Lord nagiging issue nila is because merong mga inaalaw si God mag-continue na sa tingin nila, dapat hindi inaalaw ni God. Even kay David, di ba? Why are you blessing the wicked people? So sinasabi lang dito ni Jesus, blessed is he who is not stumbled by me. Na-offend na tayo kay Lord, di ba? Nangyayari yan. Now, okay na ba? Hindi na. Oo, sayang eh. Kasi may mga ipapakita ako mga visuals eh. Ngayon, after nung passage na yun, wala na tayong narinig. Ano ba yung nangyari kay John? Sumagot ba siya ulit? Dapat pakawala mo ako dito. Wala nang mga naging ganun eh. Alam niyo po ba kung ano ang next na nangyari na alam natin sa Bible about kay John the Baptist? Alam po ba ninyo? Okay. Naalala po ninyo si Herodias, anong gusto niya gawin? Patayin, di ba? Si John the Baptist. Nag-birthday si Herod Antipas. At dahil doon, yung anak ni Herodias nagsayaw. Yung daughter niya ay nagsayaw. Sa sobrang ganda ng sayaw, at medyo nakainom na si Herod, sabi niya, alika rito. Anong gusto mo? Ibibigay ko sa'yo kahit na ano. Kahit na ano. Ibibigay ko sa'yo. Kahit kalahati ng kingdom ko. Bata pa yun eh. Diba? Minsan kay Cassie, kahit ako, ganun din eh. Sasabihin ko eh, diba? Nak, anong gusto mo? Hindi naman niya sabihin, Dad, I want house and lot. Diba? Di naman gaganon eh. So parang ang tapang mo eh, no? Ano yan? The sky is the limit. Kasi Skittles lang yan, Toblerone lang yan. So sabi nung anak, teka, tanong ko sa nanay ko. Alam nyo na yung nangyaring sunod. Hindi ko na nilagay yung picture. Ang nilagay kong picture dito yung nagsasayaw. Ang sabi ni Herodias, pasabi mo na kung meron kang gusto, I want John the Baptist head on a platter. Diba? Kunyari, nakikita nyo si Jaira, no? Tatanungin ni Kil, Nak, I want the head of ano. Who would have thought? No? So, with a heavy heart, no? Ayaw ni Herod gawin. Pero dahil nangako siya eh. He sweared. And sa mga rulers noon, malaking kahihiyan yun. Pag meron kang oath, tas hindi mo ginampanan. Sa Pilipinas lang yun pwede, no? Pero sa ibang bansa, ang salita ay parang kontrata. So wala siya nagawa, pinapatay niya. And there was a loud mga mourning sa mga disciples ni John the Baptist. And nung nalaman nila yung news na yan, dinala nila yun kay Jesus. At yun yung magiging topic natin next week. Kung paano nag-respond si Jesus doon. Don't miss it, okay? Kasi maaantig tayo doon sa story na yun. Now, nung binabasa ko yun, sabi ko, so yun na yun? Walang resolution?
kay John the Baptist. Yun na yun. Pero ang maganda po dito, if we're going to look at that, John the Baptist died holding his convictions. Parang katulad ni Matthew. Nung papatayin si John the Baptist, hindi siya, "Uy, sabihin mo naman, joke lang." Diba? Nung papatayin na, ano sinasabi mo? Wala. Hindi umatras. Hanggang sa point of death. Ito yung pinapaniwalaan ko. Doon ako. And minsan sa atin, kung titingnan natin yan sa normal ay, ang makikita natin, ang pangit naman. Diba? Naalala ko, sinabi nga sa akin, huwag mong pangalanan yung mga anak mo ng pangalan ng propeta. O kaya disipulo. Kasi pinatay yung mga yun eh. Nung narinig ko nga yun, sabi ko, oo nga, nakakatakot naman ipangalan yung anak. Pero ngayon, nung matanda na ako sa Lord, sabi ko, that is the greatest honor. Mamatay ako nang nasa Lord ako. At least alam ko, sa dulo ng buhay ko, nakaigad ako. And it didn't matter. Kung namatay si John the Baptist ng ganun, nakakulong siya, ang pinaka-importante is, yung story niya lives on 2,000 years after. Because at the end of the day, kailangan po natin maintindihan that it's not about us. It's all about God and what He is doing. Minsan, meron tayong mga gustong gawin in our life, meron tayong mga ambisyon, meron tayong mga pangarap, meron tayong mga gustong ma-achieve. For us, for our families. And sometimes, ang mag-get in the way of that is serving the people. Pero what this story showed us is that si Jesus, ang pinaka-importante na tinuturo niya sa atin is to go beyond ourselves. To go beyond our situation. And makita natin yung good na ginagawa ni God ng pangkalahatan and maging partner tayo for it. Maraming times, pag tayo umattend tayo ng mga burol, di ba? Alam natin kung ano yung mga stories na magaganda eh. Pagka yung tao is nagkaroon siya ng impact sa lives of other people. And tayo as a church, dadating tayo dun sa point na yan. Marami tayong magiging expectations kay God. Marami tayong mga gustong gawin na, Lord, dapat ganito yung ginagawa mo eh. Lord, ito yung gusto ko sana mangyari eh. Lord, pinagpe-pray ko yan eh. Ito dapat yung mangyayari. Minsan, meron tayong mga pinagpe-pray, tas gusto natin, kung paano natin pinag-pray, meron ding way kung paano gagawin yun ni Lord. And minsan, pag hindi ganun yung way, pero hindi pa naman tayo tapos, minsan nagkakaroon tayo ng anxiety. Ang sinasabi lang dito ni God is, if we cannot see good in our situation, look for God. Meron tayong mga expectations, hindi yan mangyayari sa atin. Meron tayong mga ina-ask kay God, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, kailangan ko ng growth. Lord, kailangan ko na insight. And minsan, merong gagawin si God na hindi natin gusto that will bring about that growth. Minsan, yung way to reach that good is to going through those bad situations. And I want to end with a story, no? Mga 6 months ago, dala-dala ko yung sasakyan ng father-in-law ko. No? Hindi ko ginamit yung sasakyan ko, gamit ko yung sasakyan niya. Dala ko yung Montero niya.
Tapos may nakabangga sa aking motor. Ang lakas ng bangga, as in, UP yung UP yung pinto Pero ang maganda, walang na aksidente sa amin. At ang maganda doon, hindi ko kasama yung mga bata. So after that, anong nangyari, yung nakabangga sa akin, syempre, wala naman siya magiging participation. Motorcycle yung nakabangga sa akin. Wala siyang magiging participation kasi yung hindi naman siya well off. Sabi niya, tapos nagsasorry din siya na wala talaga ako mabibigay, pasensya na. Ang bad trip ko kasi kotse yun ng father-in-law ko. It's trust for me. Di ba? Parang nakaka-bad trip naman, Pwede naman yung kotse ko na lang Di ba? Bakit yung kotse niya pa? Bad trip ako. Tapos, nasigawan ko pa yung nakabangga sa akin. Nagkasigawan kami. Pero nung nahimasmasan na ako, naisip ko, kamusta kaya yung paa niya? Kasi niya Hindi ko alam kung puputulin ba yun. No? Tapos sabi ko, medyo meron akong takot na, kamusta kaya siya? So pinuntahan ko, tapos nag-usap kami, sabi niya, pasensya na, wala talaga ako mabibigay. No? So nangyari, ako gumastos lahat, sa motor niya, kasi wala siyang gagamitin sa trabaho. No? Sa pa-hospital niya, pati yung sa paggawa ng kotse. Antindi nun. No? So, hindi ko na sasabihin kung magkano kasi baka sumakit lang ulo nating lahat. After that, ang daming mga times na nakikita kami kasi bibili ng parts, papakita niya sa akin. Tapos nagkaroon kami ng encounter. Nakilala ko kung sino siya. Nakilala niya kung sino ako. Laman niya, pastor pala ako. Tapos ito yung ginagawa ko. Kilala ko siya, nagbabasketball pala siya, na ganyan. Tapos, after nun, na-meet ko na rin yung family niya. And, naging okay lahat, Ang naging next na nangyari po sa amin is, dahil nakita ko yung work ethic niya, masipag na bata Hindi siya nang lamang sa akin, lahaging may resibo siya ipapakita. Anything na gagawin niya para ma-affirm ako na hindi siya nang loloko. Ang bilis niya natapos lahat. Tapos in 2 weeks time, nag-start na siya mag-work kahit pilay pa siya. Sabi ko, ba't mag-work ka na? Pastor, kailangan ko mag-work Kailangan ko magtrabaho. Kasi meron akong mga dreams din na gawin for myself. Fast forward, nakuha namin siya na nag-work siya doon sa styling business ni Eunice. Tapos, meron siyang nabangga. Na naman. Pero ito po yung maganda. Dahil yung nabangga niya ay hindi kaya magbayad, siya nagbayad lahat. Sabi ko, balik mo na lang. Joke lang. Pagkatapos noon, nagte-thank you siya sa akin lagi. Tapos ngayon, meron siyang gustong isama na mini-mentor daw niya. Hindi siya Christian. Pero meron siyang mini-mentor na gusto niya din isama. Tulungan daw kasi college student na walang ginagawa ngayon. Tapos ang nakakatuwa dito, who would have thought, na sa ganong sitwasyon, magkakaroon ako ng opportunity na makabless ng tao. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, sa next pala po na available ako, gusto ko sumama mag-church. So sabi ko, minsan pag tayo po nag-stick tayo doon sa point na, ba't ganito, buwisit naman, laging ganito naman ang nangyayari, ba't ganito pa, pwede naman dito. Instead of doing that, tingnan natin, let's go beyond ourselves. Pag wala tayong makitang good na nangyayari sa sitwasyon natin, look for God. Sipin natin, Lord, ba't to nangyayari? Ano yung pinapagawa mo? Now, kung ako po tatanungin niyo ako, babanggain ka, magbibigay ka ng ganito, pero ang kapalit, meron taong makakakilala kay Jesus. Then sasabihin ko, that's worth it. Pero wag tayo mag-stop sa reklamo. Kasi pag mag-stop tayo sa reklamo, mamimiss natin yung opportunity na pinapagawa ni God. Pag mag-stick lang tayo, shucks, yung mental health ko. Ako, at puro tayo.
nami-miss natin yung opportunity na sinasabi ni God, anak, sayang. Huwag mong palampasin. Sayang. Umalis ka dyan. Start to see God in your situation. Dahil pag dumiretso ka dun, sa perspective na yon, inalam mo kung ano yung mga ginagawa ni God, inalam natin kung ano yung mga gustong gawin ni God, magugulat tayo at we will be privileged, that we will be part of change. So yun po yung gusto nating maging culture. Nasa start pa lang po tayo ng ating series. Next week, makikita natin kung paano yung naging response ni Jesus nung binigay sa kanya yung balita. Naapektuhan ba siya? Dinamdam niya ba? Sinabi ba niya, teka, tigil na muna ako sa ministry ko. Di ba, maiintindihan naman ako ni God. Total, ako din naman siya. Ganun ba ginawa ni Jesus? Tingnan po natin next series. Okay? Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for your presence. Lord, kahit nagkaroon kami ng technical difficulties, Lord God, thank you, Lord God, because nailabas namin yung message across that we should not just look for the good things. And pagka meron pong mga times na hindi namin makita yung good things, Lord God, we will be reminded that we're going to look past our situation. We're going to look beyond what is happening sa amin, and we will look for you. Lord, yung mga nangyayari sa amin hindi maganda, gamitin mo, Lord. Gamitin mo to bring about something good to the lives of other people. Lord, ayaw na namin maging selfish na ang magiging pinaka-importante lang is yung comforts namin, yung mental health namin. Lord, we want to go beyond that. Dahil as long as we will keep on moving, at since nagawa ng mga tao, Lord God, to move past their depression, and that's the same God na nag-work sa kanila, is also the same God na mag-work through us. So, Father, may you continue to encounter us. May you continue to renew us. May you continue to empower us and help us, Lord God, see beyond our situation and look at you. Behold at you. Behold at your beauty sa lahat ng mga mangyayaring circumstance in our life. Thank you, Lord God, because this will be that church na hindi kami matitinag ng mga hindi magagandang mangyayari sa amin dahil makikita ka namin sa lahat ng sitwasyon. In every season, Lord God, we will serve you. So thank you, Lord God, for this grace, for your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen.